Ito po'y buwan ng Pebrero nangyari ho na magulantang pong publiko sa napabalita pong hit and run incident dyan po sa Cubao sa lungsod po ng Quezon. Ang involved po dito, isang motorsiklo at isa pong mamahaling sasakyan, isa pong SUV. Ang suspect po ng panahong yon ay hindi po kilala. Pero magtiyaga ho ang ating pong PNP, ang QCPD, para matukoy po ang suspect dahil may naiwan pong ebidensya nito pong nakabangga. Panoorin po natin. Pasado alas 5 ng umaga at 12 ng Pebrero, araw ito ng linggo sa V. Luna Street, lungsod ng Quezon. Nahuli sa CCTV ang malagim na sinapit ng dalawang motorista nang banggain sila ng isang nag-counterflow na SUV. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang 26 anyos na si Lowell Gonzalgo at ang kanyang kaibigang si Felix Marvin Bose, 25 anyos. Sa tindi ng pagkakabangga, tumilapon si Eri si Lowell habang naipit naman sa sariling motor si Felix. Pero ang driver ng SUV, mabilis umeskapo. Nag-hesitate siya ngayon, so umatras and umalis na. Kumbaga, he fled away from the crime scene, which is actually isang crime na yon, yung bang abandoning one's victim doon sa area. Bukod sa CCTV, naging susi rin sa kaso ang naiwang plaka ng SUV na natanggal sa tindi ng pagkakabangga ng SUV sa motorsiklo ni Lowell at Felix. Kaya agad naman natunton ang SUV na iniwan naman sa Sariaya, Quezon matapos ang krimen. Agad naman sumuko sa QCPD ang suspect na si Alvin San Pablo. Dito, napagalaman ng pulisya na hindi pala sa kanyang SUV, pinahiram lamang ito sa kanya. Yung sasakyan nun naka-assign sa kanya. Kasama siya sa isang networking business. So, pinagamit niya ito o pinahiram sa isang kasamahan niya, sa downline niya, to a certain Armelo Dudas de Leon. Ang sinasabi nitong pinaghiraman niya, pinagamit niya further dun sa kanyang downline din. So, parang lumalabas na merong pangatlo, which is Alvin San Pablo. Depensa ni San Pablo kung bakit niya iniwan ang mga biktima. Initially, nagtago siya dahil sinasabi niya nga natakot siya na baka siya'y kuyugin ng mga taong bayan. So, nagtago siya sa Quezon. Samantala, nasa kustodiya na ng QCPD ang SUV na bakas pa ang yuping bumper at basag na hood. Naharap naman si Alvin San Pablo sa mga kasong reckless imprudence resulting to damage to property at multiple homicide kasama na ang abandonment. Pero hindi raw ito sapat ayon sa grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection dahil bailable ang mga naturang kaso. Hindi kasi kinatatakutan na yung reckless imprudence cases. Nagiging money matter. Kaya nga nung sumuko yung driver sa Hammer, ang kaagad na kanyang sinasabi ay pananagutan niya in terms of money. Di ba? Paano yung criminal side ng iyong ginawa o yung inyong reckless imprudent act? Paalala naman ng pulisya. Point natin dito is that meron tayong responsibilidad. Ang driver, anumang oras, dapat maingat ka. And kung sa tingin mo, hindi ka nasa tamang pagkakataon na magmaneho, huwag kang magmaneho. Ako, naniniwala ako, mga ganyang klaseng crime na ho yan eh. Nabangga mo, alam mo na bangga mo, tumakbo ka, at pagkatas iniwan mo, that's a crime. Sa ibang bansa, hindi po pwede yan eh. Tigil ka. Hahantingin ka. Ito parang reckless imprudence eh. Kinakailangan ho rito, ang batas ho natin, baguhin na nga ito. Kapareho niyan, talagang nakapatay ka, tinakbuhan mo. Yeah. Reckless imprudence lang. Pagkatas magsasabi ka, baka kukuyugin. Talagang kukuyugin ka sa ginawa mong katarantaduhan. Oo. Pareho mukhang rapper eh. Pati ang isa rin po dyan, kaya rin siguro ito nagtago. Ito pong, itong suspect na ito, maaring isa dyan ay number one, ay baka nasa influensya ho siya ng Agua de Pataranta. Nako. Dahil madadagdagan ang kaso mo eh. Yes, kapag ikaw ay under the influence of a alcohol, tapos drugs, naku, mas malalong lalalim pa ang kaso mo. Kaya siguro sumibat kagad to Ben. Kaya
hindi niya pinanagutan kagad nung nangyaring insidente. Nagsalita kanina yung isang individual na galing sa LTFRB noon, si Inton. Inton, Ay ngayon, para sa akin, total, Attorney Inton, alam mo naman pala dyan, ilakad nyo na lang, sana may batas na talagang pagdating sa hit and run, maging marahas yung sinasabing kaparusahan dyan. Crime ho yan, pag tinakbuhan mo, iba yung dinala mo sa ospital. Iniwan mo, patay na eh. Tapos sabihin mo, natakot ako. Tapos, yan ang mga pinapala ng mga sinasabing mayayabang nyo sa mga downline, upline na laging kanilang, pinahiram mo lang sa kayabangan. Hindi naman may-ari no sasakyan. Kaya nga eh. Yan, sa sobrang kayabangan ho ninyo. Sinisisi ko yan, yung mga sinasabing mga networking ng kalokohan. Parang yan ang sinasabi nilang pakita nila, props na ganito, sumama ka sa network. Kaya yung network na, anong sinasabing kalokohan ito? No. Pangyabang yan pang props nila para to make sure na, na parang successful daw sila. Pang-akit. Yan! Pang-akit na kanilang would-be victims na naman. Ayun, di ba? Bagong modus yan. Di ba? Parang ano yan eh. Kunyari, papakita yung mga cheque, Parang alam ko yan. gagara mga sasakyan. Parang alam ko yayabang yan. Parang may kanta niya, 1, 2, 3, 4. Ayun.